Miss Cosmo 2024. Anong nangyari? Anong nangyari? That's Maria Atisa Manalo, one of the best representative of the Philippines sa pageantry. Tapos, niligwak nyo at nilaro nyo pa. Anong nangyari? Hello everyone! Welcome back to my channel. So for today's vlog, we will talk about the recently concluded Miss Cosmo 2024. Hi! This is really a heartbreaking episode. I mean, sobrang hirap i-cover neto dahil sa pagkatalo nga ng ating representative na si Atisa Manalo. But susubukan nating himay-himayin ano yung naging reason bakit talo ang ating representative sa Miss Cosmo. So, apparently, few days bago ang finals night ng Miss Cosmo, ay nagkaroon ng accident sa mismong area kung saan ginanap ang Miss Cosmo, na kung saan nasira yung stage. Like, literally, gumuho yung stage. And there were claims na may mga candidates na affected, or sabihin na natin may mga candidates doon na habang nagre-rehearsal ay na-accident kasabay ng pagguho ng stage. And I'm not really sure if the rumors were true, but Atisa was unfortunately one of them. So she got injured, and as you can see on this video, Atisa was on a wheelchair, and she had a sprain sa kanyang paa. So basically, nawala si Atisa for 5 days, and she missed a lot of activities. Hindi lang si Atisa yung naapektuhan dahil doon sa incident na yon. Nagkaroon din ng sakit si Colombia, and that is why she had to pull out from the competition. Hindi na siya tumuloy, and US Virgin Island, hindi na rin siya nag-push through last night sa finals ng Miss Cosmo. And I heard that tonight ay magbibigay siya ng tea or i-explain niya kung ano ba talagang nangyari dito sa incident na to. So the organization of Miss Cosmo was really quiet. I mean, it seems like they were trying to black out the news. Like, posted a message on their social media letting us know that everything was alright, na manage naman nila. But then, etong mga contestants na to, gagaya nila Atisa, up until now, hindi pa rin nila sinasabi kung saan nila nakuha yung injury nila, bakit nagkasakit yung ibang candidates, and what have you. So, yan yung ating aabangan sa mga susunod pang na araw. Dahil panigurado, may mga candidates na magsasalita. So now, pag-uusapan na natin yung competition proper na nangyari last night. Sa tagal ko na nanonood ng pageantry, masasabi ko na ito ang isa sa pinakamagandang production na napanood ko. So, from the beginning hanggang dun sa dulo, sobrang well executed niya. So, after the opening production ng mga candidates, rekta ka agad sa pag-announce ng top 21. At para sa akin, sobrang importante nun kasi na-manage natin yung time ng mga viewers at hindi siya boring. One thing pa na nagustuhan ko is that meron silang sarili nilang soundtrack. Ang ganda lang ng mga lightings, ng mga special effects. Mararamdaman mo talaga na parang nasa cosmos or merong extraterrestrial feeling, if you understand what I mean. Siguro yung mga opportunity lang na napansin ko ay yung camera angle. Magulo lang siya. There were moments na parang naguguluhan yung cameraman kung saan niya itututok yung camera, kung kaninong candidate ba dapat nakatutok yung camera. Meron lang disconnect doon sa mga host na Vietnamese or dun sa mga locals na mga host. Parang pag nag-uusap sila, parang tinatry nila na i-hype kumbaga yung mga tao dun sa venue, pero parang medyo may disconnect. Etong production na to ay ginawa outdoors.
hindi mo maramdaman na parang may audience kasi nga once they cheer for their candidates, parang lumalabas lang yung sigaw nila kasi nga nasa outdoor sila, unlike kung nasa indoors to, kung let's say sabihin natin nasa Mall of Asia Arena, dumadagundong talaga yung arena kapag nag-cheer sila sa kanilang mga candidates. At para sa akin, mas masaya kasi yun. So overall, kahit nasabihin na natin na luto itong pageant na ito, ay sobra naman ang production na ibinigay sa atin ng Miss Cosmo pagdating sa gloss at wow factor. At para sa akin as a pageant fan, ako sobrang busog na at sobrang sold na ako doon. This is something that I'm really looking for pagdating sa iba pang international pageants out there. Pagdating sa swimsuit round ni Atisa Manalo, mapapansin natin na medyo nag-tone down ang kanyang pasarela. Medyo slow yung pacing ng kanyang lakad dahil as what we mentioned earlier, she suffered from sprained ankle. So, namamaga pa yung kanyang paa. Sa tingin ko, ito medyo naka-affect sa kanyang performance. But then, overall, sobrang lakas pa rin. Andun pa rin yung signature walk niya, yung turns. Sobrang malinis pa rin, honestly. At ito na ang kanyang evening gown. Well, the gown was polarizing. So, there were people na nagustuhan at meron din naman mga audiences na hindi nagustuhan yung gown ni Atisa. So, the gown was made by Sir Mac Tumang. It was called La Isla. So, if you see the details here, makikita ninyo na para siyang may shape ng mapa. So, sa screen, medyo mahirap lang siya i-differentiate kasi siguro sa tingin ko dapat hin-highlight kasi nila pinattern nila yung mapa para mas napansin yun ng mga audiences. Kasi medyo nagmukha siyang parang dinikit lang na beads. But then overall, sobrang maganda pa rin naman siya at sobrang humbadera, sobrang daring. And I think baka ito yung isa sa mga naging factor kung bakit hindi nakalusot si Atisa sa top 5. Kasi sa tingin ko sobrang daring ng kanyang gown. But then again, kung iisipin natin, kung conservative na country ang Vietnam, then bakit meron silang swimsuit round? Diba? Na kung saan mag-show off pa sila ng skin nila. Kung ito lang pala yung magiging dahilan kung bakit hindi nila ipapasok si Atisa sa top 5. So, pero sa akin, overall, ang ganda ng gown, ang ganda ng execution. Sobrang daring lang. It is something na hindi ko in-expect na gagawin ni Atisa. At eto na nga, in-announce na nila ang top 5 na kung saan ay hindi na nila pinausad si Atisa. Instead, ipinasok nila si Vietnam sa top 5, which is, I think this is more of a business-related reason kung bakit siya yung pinasok instead of Atisa. Pero ganun talaga, hindi all the time sa atin ang corona. Pero tayo kasing mga Pilipino, kaya naman natin tumanggap ng pagkatalo kung sa tingin natin mas deserving ng iba yung pagkapanalo na yun. Pero kasi sobrang masakit lang kasi nakita natin kung gaano tayo inilaban ni Atisa hanggang sa dulo. Siguro, next time, sa The Miss Philippines, once magpadala tayo ng candidate, siguro wag na tayo magpadala ng season candidate. Instead, magpadala na lang tayo ng newbie, someone na gagamitin yung Miss Cosmo as a stepping stone para sa iba pang major pageants na gusto niyang salihan. And let's not also spread hatred sa mga Vietnamese kasi kahit naman sila, hindi naman din nila akalain na si Vietnam ang papasok. They were actually rooting for Atisa na makapasok sa top 5 instead. Right after na in-announce yung top 5, hindi na talaga ako nanood. Siguro sumilip-silip na lang ako ng mga clips at nakita ko nga ang top 2 were Indonesia and Thailand. And I can see na sobrang fluent naman talaga at sobrang eloquent ni Indonesia. Kaya siya ang in-announce as Miss Cosmo 2024. At sobrang deserving naman talaga kung performance-wise. However,
Eto kasi si ate, meron kasi siyang mga sinabing hindi maganda right after ng competition doon sa press conference na para bang pinapatamaan niya si Atisa. Pero, ayun, ito na lang. Ipapakita ko na lang dito ang script. Then, bahala na kayo kung ano yung i-interpret ninyo sa kanyang mga sinabi. So, hanggang dito na lang at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. If you haven't subscribed to my channel, please hit the subscribe button below para sa inyong pageant updates. So, I'll see you on my next vlog. Thank you and have a great day!